Hello guys, Raymond Gerald Tabaque to and welcome to my vlog. So ito lang naman guys, naramdaman nyo bing ganito, na tipong alam nyo naman na tama ang ginagawa nyo, lahat naman ginagawa nyo, pero parang may something na may parang mali pa rin na hindi nyo ma-explain. Okay? So ito lang naman guys, may prepare ako sa inyo na PowerPoint presentation na ang topic nito ay 3 common mistakes na ginagawa ng mga network marketers pagdating sa sponsoring. Okay? So ito lang naman, manood lang kayo. Hello guys, so welcome dito sa PowerPoint presentation ko. So ulitin ko ulit ha, ako ulit si Raymond Gerald Tabaque. So yan ang picture ko. At ang pag-uusapan natin ngayon is 3 mistakes in sponsoring. Okay, so ito, bala ko sanang iklian lang to para hindi naman nakakainip or sayang sa oras. Okay, sana maintindihan nyo ng maigi itong presentation ko. So, simulan na natin. Okay, ayan. So, ito lang naman guys, simula muna tayo sa problema, syempre. So, bakit ba nahihirapan mag-sponsor? So, ayan, parang imagine nyo ba yung sarili nyo yan na after nyong mag-internet, ganyan nararamdaman nyo kahit ginagawa nyo naman ng tama. So, may mga ilan dito, ilang mga problema dito, isa ay nagsisimula pa lang. So, konti pa lang ang skills. Okay, so, parang, ayun, wala pa masyadong experience, kaya, ayun, hindi niya pa alam paano mag-close, mag-prospect, mag-prospect, mag-present, saka mag-close. Okay? So, next naman, hindi na-orient ng tama. Ayan. Actually, marami yung nakakausap, nakakakwentuhan na ganyan, na tipong orient lang sa kanila, na madali yan, na copy-paste lang yung ganyan, pero kasi sa totoo lang, hindi naman siya ganun kadali talaga. Kaya dahil kapag ganun inorient ko sila ng ganun, yung parang papaisip sa kanila na isang copy-paste lang, tapos babalik na agad yung pera nila, okay? So, yun. So, dahil dito, hindi tama yung orientation nila, so parang sa kanila, yun lang yung kailangan nila ng effort. Pero hindi nila alam na kailangan talaga ng napakadaming effort para lang umasenso dito sa network marketing. Okay? So next, desperado makarecruit. Okay? So ito lang naman kasi, kung ang mindset nyo talaga dito ay para makapag-recruit lang, medyo may hirapan talaga kayo dyan. Kasi syempre, ang tao, sa word pala ng recruit, negative na agad sa kanila yan. Kahit na marami sa kanila nagpa-recruit sa recruiting agency. Okay? So yun na nga desperadong magpa-recruit. So, kung kayo yung network marketer na yun, hindi siya maganda pag sinabi mong desperado kang maka-recruit kasi parang alam mo yun, nagbumuka silang pera sa inyo. Parang pera lang. Okay? Ito pa, isa, nauubusan na ng kausap, nauubos na yung mga KKK nyo, kakilala, kaibigan, at saka mga kamag-anak. Okay? Kaya dahil dyan, parang nawawala na kayo ng gana at saka kadalasan, nagkikwit na mga network marketers. So, ito, pera lang ang tingin nila sa business nila. So, ito para sa kanila kasi, para sa atin, 'di ba? Kailangan natin ng why kung bakit tayo may business. Okay? May iba kasing tao, yung nagiging motivation nila dahil gusto lang nila magkaroon ng pera. Kasi kapag gano'n ang isipin mo, magiging desperado kang makarecruit. Dapat at least yung parang sabihin mo kung ba't ka may business para magkaroon ka ng financial freedom, time freedom, okay, para magkaroon ng business yung pamilya nyo, 'di ba? So ayan, deeper why, deeper dapat ang reason. Okay, pwede kayong tumulong, nakakatulong kayo, nabibigyan nyo ng pag-asa ibang tao, ayan. So magkakakonekta sila. At saka ayan, meron pa ilan sa atin na negative pa rin ang tingin nila sa business nila. Yung parang tipong alam nyo yun, nahihiya silang kausapan yung mga tao kasi para sa kanila negative agad ang network marketing. So parang ang saklap lang naman, 'di ba, na business mo na yan bakit ang negative mo pa rin sa business mo? 'Di ba? Di sana hindi ka na lang sumali kung ikaw na mismo negative na sa pinasukan mo, 'di ba? So ayan. At saka yan lang nga, lagi nyo mararamdaman yung mga ganyan, okay lang yan, natural lang yan talaga. Okay? Yan.
nagpipicture ako ni Borat. Okay? So, okay lang yan. Natural lang talaga yan. Kasi kapag hindi mo naranasan yung mga yan, hindi mo masasabi na network marketer ka. Kasi kahit na tanungin mo yung mga top earners, ganyan din ang mga naranasan ng mga yan, syempre. Wala naman agad na pinanganak na pagkaluwal sa mundo, network marketer na agad siya o magaling na agad makipag-usap or yung mga ganong mga bagay, 'di ba? So, natural lang 'yan. Okay lang 'yan. Okay? So, 'yan. So, punta na tayo sa topic natin sa tatlong commonly mistakes. Isang mistake kasi dito, minamaliit ang dami ng tao na pwede nilang kausapin. So, masyado nyo minamaliit yung listahan nyo. Okay? So, ayun na nga. Lagi nyo tatandaan na there are always a lot of people around. Okay? So, isa dito naman, dapat meron kayong abundance mentality. Ayan na nga eh. Parang ganito. Sa isang kwarto, nag-seminar ka, or sabihin natin kasama ka sa, nakikiupo ka lang, magtanong ka, sinong gusto kumita na extra income? Okay? Ilan kaya ang magtataas ng kamay? Ayan, 'di ba? Ganun. Siguro karamihan, 'di ba? Siguro karamihan 'yan or mostly majority. Okay? So yun na nga eh. Dapat may abundance mentality ka na tipong hindi ka mauubusan ng makakausap. Okay? Dapat may ganun kang klaseng mentality para ma-solve mo to na hindi ka nauubusan ng kausap, yung mga ganyan. Okay? Kasi kailangan mo kumausap ng tao. Okay? So, ayun lang naman, kailangan mo talaga kumausap ng tao, kaya nga network marketing siya. Kaya siya networking. Yung nga yung kinagandahan ng industriya natin eh. Okay? Hindi kayo yung tipong nasa isang cubicle lang, nasa isang computer lang, tapos gagawin mo lang yung trabaho mo. Yun nga yung maganda eh, halubilo ka. 'Di ba? Marami kang makikilala, marami kang makakausap, yung mga ganyan. Okay? Tapos, yan na, isa rin para matulungan din yung pagiging abundance mentality mo is kahit saan ka naman pumunta may mga tao. Okay? So, ayan. Parang alikabok lang yan eh. 'Di ba? Ang tao, tumingin ka doon, may tao. Tumingin ka dyan, may tao. 'Di ba? Punta ka sa mall, may tao. Punta ka dyan, may tao. Okay? So, ayan. Abundance mentality, hindi naubusan ng tao. Okay? So, ayan. Actually, kapag nakikipag-usap ka din, ang kailangan mo talaga lang makuha sa kanila ay oo o hindi, or yes or no. Okay? Dapat dito kasi, dapat makakuha ka ng desisyon sa kanila. Oo o hindi. Wag kayong tipong kakabahan na kailangan mo mag-explain ng mga ganyan. At saka dapat nga dito, you are always in control. At paano mo gagawin yun? You have to be in control of the conversation. Kailangan ikaw yung nagtatanong. Okay? So, yun na yun. Lagi kailangan goal mo kapag nakikipag-usap ka at lalo na kapag ini-invite mo or pinipresentahan mo or kino-close mo yung deal, kailangan makuha mo lang yung oo o hindi nila. Okay? Pero syempre, makikinig kayo sa mga kailangan nila. Pero finally, mafa-finalize dapat ang conversation nyo sa oo o kaya sa hindi. Okay? So, yan. Number 2, ayaw gumawa ng action. Ayan. So, sabi nga sa picture, take action, don't be like Homer. Siguro kilala nyo naman si Homer Simpson, diba? Okay. So, yan. Lagi na nasasabihin, mamaya na, bukas na, next week na, next month na, busy kasi ako. Okay. So, ayan. Karaniwan na sa Pilipino yan. So, yan, kailangan gawin agad ng action. Pag naramdaman nyo na agad na kailangan yung gawin nyo na agad. Huwag na magdalawang isip pa. Kasi siguro naman nararanasan nyo yung mga ganyan, diba? Katulad, gagawin mo yung homework mo. Tapos, biglang kung ano na gagawin mo, sasabi mo, mamaya na lang. Tapos, gagawin mo yung alas 12 ng madaling araw. Puyat ka na, diba? Mostly pa, yun yung no choice ka na kailangan mong gawin. Diba? Wala ng oras. So yan, lagi niyo tatandaan na ayun na nga eh, we are very easily distracted. Okay? Kahit sabihin natin, ito gagawin niyo yung homework mo or gagawa ka ng presentation, may lumipad na paro-paro, matutuwa ka sa paro-paro, 'di ba? Ganun tayo kadali ma-distract. Okay? So next, magkakamali ka. So what? So ayan, sa ganyan ang mentality nyo. Okay, magkakamali ka, pero so what? Okay, parang wala lang sa inyo magkamali. Kasi para sa inyo, kung nagkakamali ka, you learn by doing it. Okay?
Um, bawat pagkakamali mo, doon ka nag-i-improve. 'Di ba? Common sense na sa atin yan. Dapat nga hindi ko na masyado i-explain yan, pero yun na nga eh. Kasi mostly ang mga tao nga, we are afraid of rejections, 'di ba? At saka yan, ang dami nating fear pagdating sa mga ganyan. So, paano mo magagawa yun? Paano mo malalabanan yun? You learn by doing. 'Di ba? Parang yung example ko dati, how to overcome fear of rejection. Para matanggal mo yung fear mo, kailangan gawin mo talaga. Okay? Kasi kapag wala kang ginawa dyan, sinanay mo pa rin sarili mo na safe pa rin, na ganyan, wala. Fear pa rin, nandiyan pa rin. So, you learn by doing. Okay? So, yun yun eh. Yung kinagandahan nga doon eh. Dito sa network marketing mo lang magkikita yung sarili mo mag-improve talaga ng sobra-sobre. Kasi pagdating sa ibang trabaho, 'di ba, pwede ka na yung nakaupo lang, gawa ng paperworks tapos, 'di ba? Dito nag-i-improve ka pa. Tapos pwede mo patulungan yung ibang tao. So 'yan. Ayaw gumawa ng action. Yun na nga. At saka dito may isang magandang formula na pinaniniwalaan ko talaga. Okay. The amount of success you will receive is equal to amount of skill times amount of action. Okay? So, lahat naman tayo may skills. Katulad, magaling na kayo mag-prospect. Pero, pag ginagawa mo laging action na yon, magmumultiply yung skill mo. Okay? At doon ka makakapunta sa pagiging successful mo. Doon ka magiging eksperto pagdating sa prospect pag ginawa mo siya. Okay? So, yun. 'Di ba? Tingnan nyo kung gaano kalakas ang action at saka ng skill. Okay? Para ikaw ay maging isang eksperto, kailangan gawin mo talaga. So, dapat take action. Don't be like Homer. Okay? So, number 3 is they try to sell and convince. Okay? So, yan, mostly mga network marketers, ganyan ang laging problema nila kapag dating sa recruiting or sa sponsoring. Okay? They try to sell and convince. Okay? Pero ito lang napakalaking mind shift talaga dapat ang baguhin nyo dito. Kasi, yan, kailangan malaman nyo yan. You cannot please everyone. Lahat ng tao talaga, hindi mo mapiplease yan. Hindi mo, parang, you're not here to be the class president. You're not here to be the most liked. Okay? You're not here to be, para maging mascot na kinatutuwaan ng lahat. Okay? Hindi ka dapat ganun. You cannot please everyone. May nakita nga ako isang picture, dalawang matanda, saka may dalawang tao, okay, may dalawang tao na pinag-uusapan yung dalawang matanda. Isang picture doon, okay, sakay nila yung kabayo, yung dalawang matanda. Sinasabi naman ng dalawang taong yun, nakawawa naman yung kabayo. Okay? Tapos, nung isang scenery naman or isang scenario naman, hindi naman nila sinakyan yung kabayo. Sasabihin naman ng dalawa, parang ang engot naman ng dalawang matanda, may kabayo na nga sila, di pa nila sinakyan. 'Di ba? So, ayun lang eh. Lang mga tao kasi, minsan may mga katuwaan na sila talaga eh. Katuwaan na nila yun eh, na may sabihin silang something negative. So, you cannot please everyone. Kailangan ganun yung mind shift mo. Tapos, yan, kung ayaw nila, di ayaw. Wag mo nang pilitin. Okay? Kasi kapag pinilit mo yan, mag-aaway lang talaga kayo niyan. Kung ayaw niya, di ayaw. Tapos, 'di ba? Tanda ng maigi, ang goal mo lang naman talaga is makuha yung oo o hindi. At dapat nga kapag umayaw siya, magpasalamat ka pa. Kasi, ayun, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras sa kanya kasi sinabi na niya yung desisyon niya. Kasi mostly karamihan na nakakausap ko sa Facebook, magsasabi ako ng ganito, hindi naman nagre-reply, 'di ba? Parang napaka-unprofessional naman, 'di ba? So ayun na nga eh. Parang at least he or she did you already a favor na nagsabi siya ng final decision sa inyo. Okay? So ayan. So yan, isa pang mind shift dito, you have to interview and qualify them. Okay? So ayan. Imagine niyo kayo yung picture, okay? Convince me. Baliktad. Hindi dapat kayo yung nagko-convince sa kanila. Dapat sila yung nagko-convince sa inyo para ipasok. Kasi lagi yung tatandaan, sige, labas ko na ito. Don't waste your time on one negative person. Ayan. So, lagi nyo lang kasi tatandaan na
you have to interview and qualify them. Kasi lagi nyo nang tatandaan na kayo ay kayo isang business. Okay? So, para papasukin mo sila sa business mo, kahit sino ba papapasukin mo? Sabihin natin, isang tamad na tao, sobrang tamad na tao na umaasa lang sa ibang tao, papapasukin mo ba yun sa team mo? Okay? Paano kapag inaway ka lang, puro reklamo lang, nagbigay ka ng training materials, tinuruan mo naman siya, pero puro reklamo lang. Ano mangyayari sa business mo? 'Di ba? Kasi nga you have to treat this as your own business talaga. Kailangan seryosohin mo na business talaga to. So, ito, parang kami isang negosyo. Tapos, may binibigyan kang isang trabaho dun sa isang taong yun. So, ikaw yung boss, or sabihin natin yun, ikaw yung HR. You have to interview and qualify them. Kung okay ba siya sa team mo. Kailangan talaga na yun yung mindset mo na dapat ikaw yung nakakaalam. Okay? Ikaw ang may business. Ikaw yung magbibigay sa kanila ng pag-asa. So, you have to interview and qualify them. You have to talk to them. Okay? So, yan, don't waste your time on one negative person. Okay? So, ayan, hindi mawawala ang negative person sa mundo natin. Okay? Meron talaga mga taong pinanganak na negative na. Siguro dahil negative na yung environment nila. Kapag negative yung taong yun, hayaan mo na. Okay? Babayaan mo na. Kasi, kung pinilit mo man yan, na-convince mo man yan, mag-aaway lang kayo niyan. Kasi syempre, sasabihin niya yun na, sabi mo, kikita ako. Wala naman akong kita. 'Di ba? Wala naman siyang ginagawa. So, ayan. So, kapag ikaw nakakuha ka na ng magagandang mga prospect, wag mo na i-spoil. Wag ka maglagay ng bulok doon sa organisasyon mo. Okay? So, ayan. So, ito, ano kaya ang pwedeng solusyon sa mga ganyan? Okay? Actually, simple lang talaga Kailangan mo ibahin ang mindset mo. Okay? Kailangan mo talaga ibahin ang mindset mo. You're not there to please people, you're there to give them a chance. Okay? So, paano mo ibahin yung mindset mo? So, ito, sa mindset tips lang naman, you have to remember is that they need you. Okay? Kaya ka nga nandyan para tulungan sila. Okay? So, yun They need you. Nandiyan ka na nga, sineshare mo na sa kanila, para kang alam mo yun, nagbibigay ka ng trabaho sa kanila, nagbibigay ka ng pwedeng pagkakitaan. Win-win situation na nga to, sa totoo lang pero hihindihan pa nila. So, ayun na nga they need you. Yan yung abundance mentality mo dapat. Yan ang mindset mo dapat, mind shift mo dapat. They need you. Okay? More than you need them. So, ayan. So, next. Ayan. Ito yung sinabi nga, don't waste your time on one person. Sa mga qualified at positive na tao ka lang dapat maging interesado. Okay? So, ayan, mostly kasi talaga marami mga tao, okay, na talaga negative dito sa industriya natin. Pero may mga positive din na mga tao. Mostly pa nga, mga makakausap mo dyan madalas, yung mga mahihirap talaga Okay? Kasi kailangan talaga nila Kasi syempre, ang mga tao, kung bakit negative talaga, kasi may pride na sila. Alam mo yun, yung mga college graduate na, yung mga professor na, doktor na, yung puro achievement sa school, magaling sa trabaho, yung tipong ganun. Parang feeling nila, itong network marketing business, alam na nila. Okay? So, ayun nga pero sa totoo lang, ikaw ang nakakaalam yun. So, dapat, doon ka lang interesado sa mga tao na gusto talaga yung opportunity or sa mga produkto na binibigay mo. So, yan. Kasi lagi niyong tatandaan that you are going to spend time training them. So, ayun na nga they have to convince you na qualified ba sila sa team mo. Kasi, tuturuan mo sila maglalaan ka ng oras. At siguro, pag may ginastosan kang training materials, diba? Isipin mo ginastos mo 10,000, 20,000 sa training materials. Why will they be worthy of joining your team? 'Di ba? Why? They have to convince you that they are worth it sa time mo. Naturuan sila. Yan They have to convince you for your time. So yun na nga
Paano mo magagawa to? Kailangan talaga i-treat mo yung business mo as a real business. Itong mga to, some mindset tips, they need you. Qualified at positive na tao ka lang interesado, and you're going to spend time training them, and they have to convince you for your time. Actually guys, ito lang karamihan kasi to, karamihan ng mga nakakwentuhan ko talaga sa Facebook, sa mga tinutulungan ko pagdating sa network marketing business nila, sa totoo lang medyo naawa talaga ako kasi hindi magandang orientation sa kanila, iniiwan sila sa ere. Alam niyo yun, parang yung kausap nila binuhay yung pangarap nila, tapos after makuha na yung pera nila, pinatay na yung pangarap nila, na tipong isa na yung mga tao yung sa negative sa network marketing. Kasi ako, ito sana yung goal ko na gawin natin profession tong network marketing. Buhayin natin dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo ba, sa Amerika, sa ibang bansa, pag network marketing, grabe, naka-suit and tie sila, yung ganyan, parang mga nasa picture, ganun talaga sila. Dito ka lang makakita kapag nagmi-meeting, naka-chinelas, naka-shorts, naka-pambahay, 'di ba? So ayun nga sana gawin natin tong isang profession, kasi nakita nyo naman alam ko, naintindihan ako ng mga network marketers dyan na napakaganda talaga ng opportunity na to. May nakita nga akong comment sa Facebook na sana nga lahat daw ng companies network marketing na lang para lahat daw tayo ay mayaman. Ayun na nga So kayo mga network marketers, ito lang yung sana yung nagiging shoutout ko sa inyo. Please, be leaders. I-orient nyo ng tama ang mga sinasali nyo, okay? Binubuhay nyo yung pangarap nila. They join you, not really the company. Binubuhay mo yung pangarap nila diba? Tinanong mo yung needs and desires nila, ba't kailangan nila ng extra income, kung paano makakatulong sa pamilya nila. Binubuhay nyo Pero after ilang buwan, marami yung nakakausap, majority talaga, okay? Ayun, lagi nila sinasabi na wala namang ginawa, or kinuha lang yung pera nila, or hindi na nila alam gagawin nila. So ayun na nga so sana ayun lang, maging leader talaga, maging alpha. At paano nyo magagawa yun? You have to invest in yourself. Huwag kayong ma-relax talaga na alam nyo na lahat. Kailangan empty cup nga daw, hindi na pupuno. Okay? So yan, ilang tips. So yun guys, so thank you for listening dito. Sana may natutunan kayo dito. Ito lang naman, isang kwento lang naman. Sana ibahin talaga ang mind shift nyo. Parang ganitong example. Imagine nyo na bumili kayo sa department store, 'di ba? Sa department store, may mga salesman at sales lady. Pag mamimili ka ng mga damit, 'di ba, kino-convince ka, sinasabihan ka palagi na, ay, bagay sa'yo yan, kahit hindi naman bagay sa'yo. Ay, ang ganda niyan, bago yan, sale po yan, maluwag po yan, komportable po yan, 'di ba? Ano madalas ang ginagawa natin kapag ganon, hinahabol tayo? 'Di ba lumalayo tayo? So ayun na nga dapat ibahin niyo yung mind shift nyo. Hindi dapat kayo maging ganun. Kasi kapag nagko-convince kayo, ini-explain nyo na ini-explain na parang pera na habol nyo, parang ganun nagiging ganun kayo, nagiging salesman kayo. At alam nyo naman, nilalayuan yung mga ganun, 'di ba? So, eto, you have to ask questions, you have to qualify them. You have a business. Treat your business as your own business talaga. Bakit sila sasali, and why will you hire them in your team? Okay? So yun. Sana ganun ang mind shift nyo. Have some posture. Have some professionalism. Okay? So ayan. So I hope that you click the like button. Okay? Kung nagustuhan nyo yung presentation na to, nakatulong to sa inyo. Don't forget to leave your comments below at saka share to your group or friends. Okay, ayan. And for more tips and strategies, I hope you visit my blog www.raymondgeraldtabake.com. Tips and strategies yan tungkol sa network marketing. So ayan, sa mga nagsisimula pa lang, sa mga nahihirapan, pwede niyong bisitahin yung blog site ko. Okay? So yun lang naman guys, please be positive about this. Please be professional about this. Have some posture. Treat your business as your own business. Let's make this as a profession talaga. Kasi alam naman natin na this really, na talagang binuhay ang pangarap natin dahil dito sa network marketing. And I hope you share the news. You share the story.
you share the good news. Okay? So yun guys, maraming salamat sa sa pakikinig nitong PowerPoint presentation ko, and see you again on the next video blog, and ayun. Goodbye and thank you for listening.